Naisip nyo na ba kung paano yung isang simpleng resulta lang ng laro, alam mo yon, panalo o talo, ay biglang nagiging isang epic na kwento? Well, yang mismo yung aalamin natin. Bubuksan natin yung sikretong formula sa likod ng bawat sports article na nagpapatayo ng balahibo natin sa excitement. Oh, tingnan nyo to. Isang linya lang pero ang lakas ng dating. Di ba? Ramdam mo agad yung tensyon, yung celebration, yung drama ng rivalry. At dito talaga nagsisimula ang lahat sa isang malakas na headline. So paano nga ba talaga? Paano yung mga numero lang sa scoreboard ay nagiging isang kwento ng tagumpay o di kaya naman ng kabiguan? Halika, samahan niyo akong i-breakdown yan piraso-piraso. Okay, simulan natin sa pinaka-basic na konsepto. Ang pagsusulat ng balitang esports ay hindi lang tungkol sa score. Mas malalim pa dyan. May sining at diskarte sa likod nito. Kasi isipin nyo, ang balitang esports, isa yang espesyal na uri ng pamamahayag. Hindi ito simpleng reporte. Isa itong pagsasalaysay ng isang bakbakan. Gumagamit ito ng sarili niyang wika, isang wikang maaksyon at puno ng buhay para maramdaman mong para kang nanonood ng live. At ano yung pinakasikretong sangkap dito? Yan ang tinatawag nating sports lingo. Ito yung mga salitang nagbibigay kulay sa bawat galaw, sa bawat play, sa bawat crucial na sandali ng laro. Siyempre, tulad ng isang team, kailangan ng game plan. Parang coach lang yan. May playbook din ng mga sports writer. At may dalawang pangunahing play na lagi nilang ginagamit. Ito yung dalawang yon. Sa isang banda, meron tayong paunang balita o the preview. Ito yung pampagana, yung nagpapalakas ng hype. Dito sinusuri yung maglalaban, yung history nila, yung mga posibleng mangyari, tapos sa kabilang banda, yung kasalukuyang balita o the recap. Ito na yung kwento pagkatapos ng laban. Ano ang nangyari? Paano nanali yung team? Sino yung bida? Sige, ngayon naman, himayin natin yung mismong katawan ng balita. Kasi kahit anong sports article pa yan, may sinusunod yang parang blueprint o istruktura. At ang tawag sa blueprint na yan ay ang inverted pyramid o baligtad na piramide. Ito yung classic na formula sa news writing. Perfecto para sa sports. Kasi, di ba, bilang fan, ano bang una mong gustong malaman? Sinong nanalo? Walang paligoy-ligoy. So ganito yan gumagana. Sa pinakatuktok ng pyramid, yung pinakamalapad na parte, nandyan yung pamantubay or the lead. Andito na lahat ng pinakaimportante. Sinong nanalo? Paalo? Saan? Sunod, sa gitna, yung supporting details. Yung mga key plays, yung mga stats, yung mga sinabi ng player o coach. At sa pinakailalim, yung mga di ganong mahalagang detalye na lang. Tandaan, unahin ang pinakaimportante. Ulo muna bago ang katawan. Okay, tutukan natin ngayon yung pinaka-importante sa lahat. Yung unang suntok, yung unang impact sa mambabasa. Yan yung headline at yung lead. At syempre, ang unang hataw, nagsisimula yan sa headline. At ang sikreto sa isang malakas na headline, isang buong arsenal ng matinding action verbs. Pakinggan nyo to? Ang sarap pakinggan eh. Mga salitang tulad ng giniba, wanales, pinulbos, dinurog, nilupig, pinaluhod, hinagupit. Grabe yung dating, di ba? Ramdam mo agad yung puwersa. Hindi lang simpleng nanalo. Ikinukwento mo kung gaano ka-dominant yung pagkapanalo. At ito ang nagiging resulta niyan. Isang tingin mo pa lang sa headline, Bahrain giniba ng Batang Hilas, alam mo na agad ang kwento. Hindi lang ito basta panalo, tambakan to. Ganyan kalakas ang epekto ng tamang salita. So pagkatapos ng malakas na headline, oras na para sa special move ng manunulat para simulan yung kwento. At yan yung pamatod by o the lead. Maraming pwedeng diskarte dito, depende sa naging takbo ng laro. Halimbawa, kung may isang moment sa laro na siyang nagpapabago ng lahat, pwedeng gamitin ang key play lead. Ang focus nito, yung turning point, yung eksaktong sandali kung saan nagbago ang ihip ng hangin. Pero paano kung may isang player lang talaga na bumuhat sa team niya? Diyan naman perfect ang outstanding player lead. Simple lang ang tanong, sino ang bida? Sino yung hero ng gabing yon? Sa kanyang iikot yung simula ng kwento. At pangatlo, meron ding pagkakataon na ang panalo ay hindi lang dahil sa isang tao o isang play, kundi dahil sa teamwork, sa diskarte o sa puso. Diyan pumapasok yung analytical approach lead. Ito yung sumusuri sa mas malalim na bakit sa likod ng tagumpay. Okay, para makumpleto na natin yung code na to, kailangan nating pag-usapan yung huling piraso, yung pinaka-espesyal na lengguwahe sa mundo ng esports. At yan ang jargon.
Ito yung mga salitang para lang sa mga totoong fanset players. Alam mo yon, kapag ginamit mo to sa pagsusulat, parang sinasabi mo sa mambabasa mo, "Hoy, kasama ka. Gets mo to?" Ito yung nagbibigay ng authenticity. Tingnan nyo, bawat sport may sariling code. Sa basketball, may dribble, rebound, crossover. Sa volleyball, iba na naman, spike, serve, libero. Sa boxing, may uppercut, jab, knockout. Bawat isa may sariling mundo, may sariling wika na kailangan mong matutunan. So, yun na! Malinaw na ngayon, di ba? Ang isang balitang esports ay hindi lang basta report ng kung anong score. Isa itong maingat na hinabing kwento. Isang salaysay ng laban, ng galing, at ng tagumpay. Kaya sa susunod na manood kayo ng laro o magbasa ng sports page, tingnan nyo ng maigi. Makikita nyo na lahat ng pinag-usapan natin. At ang tanong po sa inyo, ngayong alam nyo na ang sikreto, handa na ba kayong isulat ang kwento ng susunod na malaking laro?